Eksakto ang 8:08 ngayon, muling naririnig ang malalakas na pagsabog sa gitnang silangan. Senyales na bumalik sa mainit na yugto ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, at malinaw na nabigo na ang mga negosasyon. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, umatake ang hukbong Amerikano laban sa Iran bilang tugon sa pagpapabagsak sa Apache helicopter malapit sa baybayin ng Oman. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na malakas ang naging tugon nila. Bilang ganti, nagdunsad ang Iran ng mga misil at drone sa mga target ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, itinaas sa alerto at inihanda laban sa mga misil ang mga hukbo ng reyon. Una sa lahat, tumutukoy ito sa mga bansa sa Persian Gulf. Batay sa kalahating opisyal na ahensya ng balita ng Iran na Mehr, nakarinig ng sunod-sunod na pagsabog ang mga residente sa baybaying lungsod ng Sirik. Narinig din ang mga pagsabog sa Bandar Abbas at sa Qeshm na matatagpuan sa hangganan ng Strait of Hormuz. Bukod pa rito, dalawang opisyal ng Amerika ang formal nang naghayag ngayong araw ng helikopter ng Amerika ay pinabagsak ng Iranianong drone, at ayon sa isa pang source, ang helikopter ay isang drone na pinasabog. Pinabagsak ng Iranianong drone at ayon sa isa pang source, ito ay isang drone. Isa sa mga opisyal ang nagsabi na hindi malinaw kung sinadya bang pabagsakin ng helicopter o kung ito ay isang pagkakamali. Ngunit kung isa sa alang-alang na kamakailan lang ay nagpalitan ng mga atake ang Israel at Iran at hindi naman talaga tumutol ang Washington dito, lahat ng ito ay nagpapakita na talagang bumabalik na sa mainit na yugto ang digmaan. Dahil alam mo na, malinaw na hindi nila magawang makipagkasundo. Ako si Alexi Pichi Pecher. Tara pag-usapan natin ng detalyado ang lahat ng nangyayari sa gitnang silangan. Pero bago tayo magsimula, tradisyon ko nang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Maraming salamat po. Magsisimula ako sa isang pangyayari noong Lunes ng gabi. May na-shoot down na Amerikanong Apache helicopter sa Hormuz Strait malapit sa baybayin ng Oman. Unang beses ito, sa totoo lang, na may na-shoot down na helicopter sa kasaysayan ng digmaang ito. At matagal na panahon na hindi malinaw kung sinadya bang pabagsakin ng helicopter o dahil lang ito sa technical na aberya. Pero kalaunan, halos isang araw ang lumipas, lumabas ang balita mula kay Donald Trump na ang Iran nga ang siyang bumaril sa Amerikanong helicopter. Dito ako magsisimula. Magsisimula ako sa pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na matapos ang pahayag ni Donald Trump na Iran ang bumaril sa Amerikanong helicopter, biglang nanawagan sa mga tropang Amerikano na lisanin ang kipot ng Hormuz. Kung hindi, sila ay palaging malalagay sa panganib na parang sinasabi na ang Apache ay hindi ang una at hindi rin ang huli. Narito ang sipe. Ang mga dayuhang puwersa malapit sa aming teritoryo ay laging nanganganib dahil sa sariling pagkakamali, aksidente o posibleng pag-atake sa gitna ng putukan. Maaaring madamay sa putukan. Para mabawasan ang panganib, ang pinakamainam na solusyon ay ang agarang pag-alis ng mga dayuhang tropa mula sa lugar na hindi kailanman magiging paborable sa presensya ng kaaway. Dagdag pa ni Abbas Araghchi, bagamat mas gusto ng Tehran ng diplomasya, tulad ng ipinakita ng ating matatapang na mandirigma, marunong din kaming magsalita sa ibang paraan. Sinabi rin ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na ang kipot ng Hormuz ay hindi internasyonal na tubig kundi bahagi ng teritoryo ng Iran at Oman. At siya ay nanumpa na ang mga militar ng Iran ay laging handa sa anumang oras para sa anumang paglabag sa himpapawid o teritorial na tubig ng Iran. Dito ko rin idinadag na ang Amerikanong helicopter na Apache ay nagsasagawa ng misyon para harangin ang Iran sa kipot ng Hormuz. At kamakailan lang, ginamit ang mga helicopter na ito para umatake sa mga bangkang Irani na patuloy na sinusubukang harangin ang kipot ng Hormuz. At pagkatapos ng pahayag na yon, agad na lumitaw ang mga unang senyales na anumang oras ay magsisimula ng umatake ang mga Amerikano. Una, nagkaroon ng pahayag ang Amerikanong presidente na si Donald Trump na tutugon ng Estados Unidos sa pagpapabagsak ng helicopter na Apache. Pangalawa, nagkaroon ng pahayag ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance na nagsabi na ang administrasyon ng presidente ng Estados Unidos ay napakalapit ng makipagkasundo sa Iran. Ngunit kung gaano sila kalapit dito, ang panahon lamang ang makapagsasabi. At susunod, bibigyan ko lang kayo ng isang sipi, isang napakakakaibang sipi mula kay J.D. Vance. Pakinggan ninyo, sa tingin ko, maaring madanap ang kasunduan sa susunod na linggo, pero maari rin itong mangyari makalipas ang ilang buwan.
Naniniwala akong kaya nating magkasundo sa kasunduang makabubuti sa ekonomiya ng Estados Unidos at lulutas sa issue ng nuclear program ng Iran. Hindi lang na yon, o habang si Donald Trump ang presidente, kundi pati pang matagalan, para paglaki ng mga anak ko, masabi nilang hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Iyan ang layunin ng pulisyang ito at tingin ko malapit na natin itong makamit. Kailangan pa natin magtrabaho at ipagpatuloy ito. Malapit na raw. Pero gaano kabilis mangyayari ang kasunduan bago ang midterm elections? Walang duda, sa tingin ko marami tayong madalaman bago ang midterm elections. Posibleng magkakasunduan na sa susunod na linggo pero maaring abuting pa ng ilang buwan. Sa palagay niyo ba niloloko ng mga Iranian si Trump? Hindi ko iniisip yun. Uulitin ko, matagal bago magkasundo ang kanilang sistema. Palagi akong tinatanong, natitiwala ka ba sa mga Iranian? Ang sagot ng Pangulo dyan, hindi ako nagtitiwala kanino man, hindi ako nagtitiwala kanino man. Ang pinagkakatiwalaan ko lang ay ang sarili kong kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng aming administrasyon na makipagkasundo at nagtitiwala ako sa mga hatbang ng kontrol na ipapatupad namin. Isang oras matapos ang live na pahayag ni JJDI Vance, inanunsyo ng US Central Command na magsisimula sila ng serye ng pag-atake laban sa Iran. Nagsimula ang mga pag-atake alas 5 ng hapon Eastern Time bilang tugon sa pagbagsak ng Apache helicopter ng US Army kahapon sa baybayin ng Oman. Tinawag ng command ang mga pag-atake na self-defense strike. Ayon sa kinatawan ng US, ang mga bagong pag-atake ay babalang putok patunggong Iran at tiwala ang US na di maapektuhan ang negosasyon sa tigil digmaan. Sa Central Command, inilarawan nila ito bilang katumbas na tugon sa hindi makatarungang agresyon ng Iran. At bukod pa rito, iniulat na ang mga paunang pag-atake ay isinagawa laban sa mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Iran at mga istasyon ng radar sa lugar ng Armutsky Strait. Bukod pa rito, inaasahan pa ang mga karagdagang pag-atake. Ayon sa source na pamilyar sa insidente, iniulat na isang Iranian Shahed drone ang gumaril sa Amerikano helicopter noong Lunes. Ngunit halos isang araw silang naghintay upang masiguro ang lahat tungkol dito at inihanda na ni Trump ang utos para umatake sa Iran. Ayon sa ulat ni Pangulong Donald Trump, ligtas ang 2 piloto ng helicopter matapos silang sagipin ng walang crew na bangka ng Estados Unidos. Ang mga attack helicopter na Apache na ginagamit ng Estados Unidos at iba pang mga bansang kalahok tulad ng United Arab Emirates at Saudi Arabia ay armado ng 3 puom na otomatikong kanyon at mga medyo murang raketa na naging dahilan kung bakit sila ay mahalaga at matipid na paraan ng depensa laban sa mga Iranian na drone sa panahon ng labanan na ito. Makalipas ang kaunting panahon, iniulat ng Iranian News Agency na MER na talagang may narinig na sunod-sunod na mga pagsabog. Partikular, narinig ang mga pagsabog sa Bandar Abbas at sa isla ng Kesh na parehong matatagpuan sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na malakas at makapangyarihan ang naging tugon ng Amerika sa pagbagsak ng Iran sa kanilang helicopter. Sa tingin ko, napakahalagang tumugon. Binagsak nila ang helicopter at tumutugon tayo ngayon mismo. Ito ang tugon sa ginawa nila sa ating helicopter kagabi. At naniniwala ako na ang tugon ay dapat maging napakalakas at napakabigat at ganoon na ito. At pagkatapos nun, agad namang naghayag ang Iran na hindi nila palalampasin ang kahit anong pag-atake ng walang tugon. Nagpakawala agad ang Iran ng mga misil at drone patungo sa mga target ng Estados Unidos sa riyon, ayon sa korpus ng mga gwardiya ng Rebolusyong Islamiko. Lumabas ang pahayag matapos ianunsyo ng US na gumanti sila ng atake sa Iran dahil sa pagbagsak ng helicopter. At totoong nakumpirma na narinig ang mga pagsabog sa mga lungsod ng Iran na Sirik at Minab, pati na rin sa isla ng Kesh. Nilinaw ng gobernador ng Minab sa sumunod na ulat na ayon sa kanya, walang natanggap na ulat ng pag-atake mismo sa lungsod. Ang mga tunog ng pagsabog na narinig sa lungsod na matatagpuan sa loob ng bansa ay nagmula sa baybaying bahagi na katabi ng kipot ng Hormuz at hindi mula mismo sa distrito ng Minab. Ibig sabihin, parang bumalik lang ang tunog at sa baybayin talaga tumama. Ayan, pagkatapos nito, sinabi ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi palalampasin ng Iran ang kahit isang pag-atake ng Estados Unidos. Susunod, babanggitin ko ang kanyang sinabi. Kahit natalo sa labanan, nagpasya ang Estados Unidos na subukan ang kanilang determinasyon.
Ang ating makapangyarihang sandatahang lakas ay hindi hahayaan na manatiling walang tugon ang anumang pag-atake o banta. Kung gusto ninyong maging ligtas, umalis kayo sa aming rehiyon. At huwag ninyong kalimutan na bago ang pag-ataking ito, nagkaroon ng isang partikular na alitan sa pagitan ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. At ngayon, sinabi ng punang ministro ng Israel sa isang panayam para sa Jerusalem Post na maaaring mapunta ang Israel sa sitwasyon kung saan kailangan nitong harapin ng Iran ng mag-isa nang walang suporta mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat, lumalala ang pag-aalala sa Jerusalem na baka hindi payagan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang Israel na gumanti sa mga pag-atake ng Iran kahit na limitado o simboliko lang. Maaring kailanganin naming magsagawa ng pag-atake ng walang suporta ng Amerika sa kabila ng lahat ng kaugnay na gastos ayon kay Netanyahu. Sabi niya, ayaw ng Jerusalem na umabot dito pero alam nilang kaya nila ang ganong hakbang. Ganun talaga. Paalala, noong nag-usap sa telepono ang punong ministro ng Israel at si Pangulong Donald Trump ng US, hindi direktang tinanggihan ni Trump ang posibleng sagot ng Israel sa pag-atake ng Iran. Ngunit ipinahiwatig niyang gusto niya ng maingat na tugon. Sinabi noon ni Trump kay Netanyahu na malapit na magkasundo ang Washington at Tehran sa isang kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, ng gabing yon, naglunsad ang IDF ng mga pag-atake sa ilang Iranian na target, kabilang ang mga sistema ng radar, anti-aircraft batteries, mga pasilidad sa paggawa ng armas at isang planta ng petrochemical. Ito ang tugon ng Jerusalem sa rocket attack mula hilaga ng Israel na naging dagdag na hadlang sa kasunduang pangkapayapaan ng US at Tehran. Ngunit malagang tandaan dito na ayon sa mga ulat, di umano'y nagplano ang hukbong sandatahan ng Israel ng mas malakas na pag-atake sa Iran, kung saan sana ay lalahok ang humigit kumulang 50 eroplano. Pagkatapos ng usapan ni Trump kay Netanyahu, lumiit ang operasyon. Dapat naganap ang pag-apruba ni Trump sa pag-atake ng Israel habang nag-uusap ang mga lider nang sabihing nagpadala ang Tehran ng mensahe ukol sa tigil putukan. At doon ay malinaw na ipinahayag ni Trump ang kanyang hindi pagsang-ayon sa malakiang pag-atake ng Israel na sa huli ay nagresulta sa pagkansela ng nasabing malaking operasyon. Sa Israel, nababahala sila na dahil sa hanggarin ni Trump sa diplomatikong kasunduan, maaari siyang tutol kahit sa simbolikong pag-atake sa susunod na pagtaas ng tensyon. Ngunit nang atakihin ng Amerikanong helicopter na Apache, si Trump mismo ang pumili ng ganting aksyon sa pamamagitan ng armadong paraan at hindi sa pamamagitan ng diplomasya. Dito ko muna ito iiwan. Hintayin natin ang umaga para makita ang susunod na mangyayari. Sa ngayon, ang mga pahayag ay talagang mapanlaban at malinaw na susubukan pa ring umatake ng Iran. Ang mga bansa sa Persian Gulf ay sobrang tensyonado ngayon at sinasabi nilang inilagay na nila sa combat readiness ang kanilang mga sandatang lakas dahil hindi nila alam kung ano ang aasahan mula sa Iran. Sa kabuuan, dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.